Magandang umaga po sa inyong lahat. Imagine natin na si Jesus sa linggong ito ay tatayo dito sa ating harapan, haharap sa atin, at tayo ay kanyang tatanungin, sino raw ako ayon sa mga tao? Palagay ko, napakadali po ng ating magiging kasagutan. It is a no-brainer to answer the question of the Lord. Bakit? Sa ating pagsagot, maaari nating tignan ang Facebook. Pwede tayong mag-search sa Google, i-check ang YouTube, magtanong sa ChatGPT. Sa loob lamang ng ilang segundo, sigurado maraming sagot ang makukuha at mabibigay natin. Pero marahil kukunin ni Jesus ang lahat ng mga ito, itatabi, at kanyang sasabihin, hindi sa ganyang paraan. Hindi ko tinatanong si Google. Hindi ko tinatanong si ChatGPT. Hindi ko titignan ng Facebook. Dahil ikaw ang tatanungin ko. Sino ako para sa iyo? At sigurado, biglang mahihirapan tayo sa pagsagot. Sapagkat kagaya ng mga alagad ni Jesus, isang malungkot na katotohanan ang ating haharapin. Hindi natin ganun kakilala ang Panginoon. Hindi tayo sigurado makakasagot sapagkat hindi lamang datos o impormasyon ang hinihingi ni Jesus. Bagkus sa kanyang pagtatanong, isang bagay ang ibig niyang masigurado. Ugnayan ang kanyang hinihingi. Relasyon ang kanyang hinahanap. Kung kaya nga po, sa kanyang pagtatanong kung sino siya, ang ating magiging tugon, kamusta ang ugnayan natin sa Kanya. Kaya nga po ngayong linggo, nais pong mag-iwan ng ating mga pagbasa ng tatlong simpleng hamon na siyang makakatulong sa atin masagot ang tanong ni Jesus, sino ako? Una, kilalanin natin si Kristo. We have to know Jesus. Huwag hayaang iba ang sumagot para sa atin. Sa Ebanghelyo, sinabi ng mga alagad kay Jesus kung ano po ang sinasabi ng mga tao tungkol sa Kanya. Parang Family Feud. Tila baga nagsasurvey ang Panginoon na siyang sagot naman ng Kanyang mga alagad. Kaya hindi ba? They're very quick to answer. Ang sabi po ng ilan, kayo po si Juan Bautista. Ang iba naman sa Elias. May nagsasabing kayo ay si Jeremias o ang isa sa mga propeta. Lahat pong iyon, hearsays. Lahat ng kanilang kasagutan, opinion. Lahat ng kanilang sinabi, kanilang napakinggan. At ngayon, sigurado, mas marami pong tinig na boses ang maririnig natin. May opinion ng Facebook, may sinasabi ang TikTok, may opinion ng bawat advertisements, ang mga taong magsasabi kung sino si Jesus. Nariyan pa ang mga sikat na influencer na siyang hahamon ng ating kaalaman kung sino ang Diyos. Maaari mong itanong sa AI, who is Jesus? At sigurado ako si AI, marami siyang ibibigay na kasagutan. Pero hindi kayang manampalataya ng AI. Ang Facebook walang puso. Ang TikTok walang sariling pag-iisip. Hindi natin ipagkakatiwala sa Facebook na walang puso ang mahalagang tanong na dapat nating hanapan ng kasagutan. Kaya nga po ang pagiging Kristiyano hindi lamang tungkol sa maraming nalalaman tungkol kay Jesus. Maring oo, kilala natin ng Diyos, alam natin ang kanyang birthday, kilala natin ang kanyang mga magulang, kilala natin ang kanyang mga kaibigan, pero ang pananampalataya hindi lamang nagtatapos kung gaano siya kakilala. Ang tunay na malalim na pananampalataya dapat laging umuuwi sa malalim na ugnayan. At kapag sinabing malalim yung ugnayan, mayroong namamagitan. Malimit ko po itong sinasabi sa inyo, malamang kabisado nyo na. Isa po sa mga excited akong gawin ang mag-interview ng aking bawat ikinakasal.
Nako, kapag nagtatanong ako, ba't kayo magpapakasal? May mga sagot akong nakukuha na halos langgamin kami sa sobrang kaswitan. My Father, mahal po namin ang isa't isa. Kaya ko pong akyatin ang pinakamataas na bituin. Kaya ko pong sisirin ang pinakamalalim na dagat. Pero sigurado, alam nyo, yung mga lola at lolong naririto, nung kinasal po kayo, hindi naman ganyan ang mga sagutan. Nung tinanong po kayo ng pari, no, yung iba nangingiti. Parang naalala nyo na ini-interview kayo. Pero sigurado, aayon kayo pag sinabi ko na nung tinanong kayo ng pari, bakit kayo magpapakasal? Anong sagot? May namamagitan na po sa amin. At ang ibig sabihin, ang kahulugan na namamagitan, may malalim na pagkilala. Hindi lamang alam ko ang favorite color niya. Hindi lamang kabisado ko ang pangalan ng kanyang mga kapatid. Kundi kapag namamagitan, kilala mo ang likaw ng kanyang bituka. Kaya nga hindi ba aayon sa akin yung mga nagmamahalan dito, yung mga in a relationship o yung mga nasa getting to know stage pa. Huwag niyong sasagutin. Huwag kayong papayag na makikipagrelasyon sa isang taong alam lamang yung pwedeng makapagpasaya sa inyo. Uulitin ko, mga minamahal namin mga kababaihan, huwag niyo lamang pong sasagutin at titignang napaka-romantic ng isang lalaking kayang ibigay at gawin lamang yung mga pwede niyong ikatuwa. Kasi kung yun lamang po yung alam nila, nakakatakot yon. Sapagkat dapat ang isang taong nagmamahal, hindi lamang niya gagawin kung ano ang maganda. Dahil kilala ka niya, hindi niya rin pipiliin ang pwede mong ikagalit. Hindi mo gagawin ang pwede niyang ikalungkot. Kaya ngayong umagang ito po ang unang hamon. Kilalanin si Jesus. Huwag lamang sa pamamagitan ng pagsisimba. Huwag lamang sa pamamagitan ng pagdarasal. Ang ating parokya, meron tayong buwanang formation, paghuhubog, sapagkat ang pananampalataya, inaaral. Ang pananampalataya, pinapalalim. At kapag pinalalim ang pananampalataya, nakikilala si Jesus. Ito ang unang hamon. How do we know Christ? How well do we know Him? O mas mainam sigurong tanong, may namagitan na ba sa inyo ng Panginoon? Pangalawa, dahil kilala si Jesus, we must always choose Jesus. Piliin lagi si Jesus. Piliin si Jesus, tanging si Jesus, at laging si Jesus. Alam niyo, ang ganda po ng sagot ni Pedro Ano pong sagot niya? When he answered on behalf of the rest of the disciples, ang sabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero alam niyo, matutuklasan din natin si Pedro, sa kabila ng matalinong sagot na ito, hindi niya ito naisabuhay. Sigurado marami sa atin kilala ang Diyos bilang makapangyarihan. Kilala ang Diyos bilang isang mabuting Diyos. Kilala ang Diyos bilang isang mapagmahal na Diyos. Pero hindi ko alam kung nakikilala ba natin siya bilang isang Diyos na mapagpatawad sa ating maraming kasalanan. Bakit? Kasi kung alam natin si Jesus mapagpatawad, siguro hindi kami masisiro pag Wednesday at Friday, pag umuupo kami ng kumpisalan. Alam niyo, kaming tatlong mga pari, every Wednesday and Thursday po umuupo kami ng kumpisalan, 5:30, bago magmisa 6:00. Naglolokohan kami palagi. Ang lagi namin tanong, nakailan ka? Sasabihin po nung dalawa, 0. Maswerte pa ako, nakakaisa ako. Gayo ang daming pumipila sa komunyon. Anong aking punto? Kung makikilala lamang natin si Jesus na kayang patawarin ang ating kasalanan, siguro mahaba rin ang pila sa ating kumpisalan. Siguro kung makikilala si Jesus na malulungkot kapag tayo'y nagsisinungaling, siguro walang magsasabi ng white lies. Siguro kung makikilala natin si Jesus bilang pangalawang pagkakataon ng ating buhay, siguro walang magsusuicide. Siguro walang mapapariwara. Siguro walang maghahanap ng kalinga at malasakit.
Kaya nga po, ito po yung pangalawang paalala sa atin. Matapos po natin makilala si Jesus, piliin lagi si Jesus. Tanging si Jesus at laging si Jesus. At ang pangatlo, matapos natin piliin si Jesus, let us build together with Jesus. Magtayo kasama si Jesus. Huwag na po nating dagdagan ang ating pagkakahati-hati. Huwag na po natin pangdagdagan ang ating pagkakawatak-watak. Bakit? Sa huling bahagi ng Ebanghelyo, anong sabi ni Jesus kay Pedro? Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Pansinin po ninyo, napakaganda ng salitang ginamit, itatayo. Nabubuhay po tayo sa panahong napakadaling manira. Nabubuhay tayo sa panahon na mas madaling magsabi ng negatibo kaysa piliin ng positibo. Nabubuhay tayo sa panahon na mas madaling makita yung pangit kaysa silipin ang bawat maganda. Isang galit na post lamang maaaring makasira ng pangalan ng isang tao. Isang fake news lamang maaaring mahati ang ating pamilya. Isang padalos-dalos at hindi pinag-isipang statement, maraming masisira ang buhay at pag-iisip. Isang hindi pagkakasundo sa politika, maaaring maging dahilan upang magkawatak-watak ang ating bayan. Ngunit tayo mga Kristiyanong kumikilala kay Jesus, tayo mga binyagang pinipili si Jesus, ano ang inaasahan? Maging tagapagbuklod, maging tagapagtayo, hindi maging tagasira. Alam nyo, isa po sa mga palagi kong binabantayan, aaminin ko sa inyo, yung ugnayan po natin sa ating parokya. Sapagkat una, masisigurado ko po sa inyo, kaming mga pari ninyo, nagmamahalan po kami. Hindi man kami pare-pareho ng pinanggalingan, hindi man kami pare-pareho ng ibig, nais at hindi gusto, pero at the end of the day, sama-sama kami nagdarasal bilang magkakapatid. At bilang inyong pari, yung po palagi ang gusto kong laging bantayan, kamusta ba ang ugnayan ng aming mga volunteers? Kamusta ba ang ugnayan sa pamayanan? Kaya alam nyo, alam to ng mga taong malapit sa akin, kay Father, walang malakas. Kay Father, walang pwedeng mambraso upang makalapit sa Kanya. Sapagkat bilang pari, ang aking unang tungkulin, hindi lamang magpahayag ng pananampalataya. Ang unang tungkulin ng pari, tipunin ang bawat anak ng Diyos bilang isang pamilya. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, kung ang Diyos ang kanyang tungkulin, pag-isahin, ano ang gawain ng demonyo? Ang salitang diablo ay hinango sa Griegong salitang diabolos. Ano ibig sabihin ng diabolos? To scatter, to divide, to destroy. Kaya, kapatid, kung sa loob ng pamayanan naninira ka, sa inyong ugnayan, nagkakawatak-watak dahil sa iyo, palitan mo ang pangalan mo. At ito yung panghuling paalala po sa atin. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga kumikilala kay Jesus, bilang laging pumipili sa Diyos, maging daan tayo ng pagkakaisa. Maging instrumento tayo ng pagmamahalan sa ating pamayanan. Hindi man tayo pare-pareho, tayo man ay magkakaiba, pero isang bagay na nagbubuklod sa atin, ang ating pananampalataya kay Jesus, ang ating pagmamahal sa Kanya, na hindi tayo pwedeng buwagin. Sa panghuli, may kwento akong nabasa tungkol sa dalawang magkapatid na nakatira sa magkabilang bukid. At sa loob ng maraming taon, nagkasamaan po sila ng loob na humantong sa hindi nila pag-uusap ng matagal-tagal na panahon. Ngunit isang araw, dahil sa isang hindi pagkakaunawaan,
nagkaroon sila ng matinding away. Nagkasakitan sila gamit ang mga masakit na salita hanggang sa tuluyan ng hindi nag-usap, nagpakalayo-layo. Isang umaga, may isang karpinterong dumating sa kanilang tahanan na nakatatandang kapatid. Itinuro na nakatatandang kapatid ang isang maliit na bahay na tanaw niya sa kailog na nagsasabing, ito ang kapatid ko. Dahil nasa kabilang ilog ang kapatid ko, gusto kong gumawa ka ng pader upang hindi ko na siya makita. Ano po ang ginawa ng karpintero? Hindi po pader ang kanyang ginawa. Mabilis siyang gumawa ng isang tulay. At nang matapos ang tulay, yung kabilang kapatid na sa kabilang ilog, manghang-mangha, bakit nagpatayo ng tulay ang kapatid ko? Nung makita po nung nakatatandang kapatid, sabi niya, anong ginagawa ng kapatid ko sa kabilang dulo? Bakit tulay ang ginawa mo? Hindi pa siya natatapos ang pagsasalita, lumapit na po kagad yung kanyang kapatid. Ang sabi niya, maraming salamat sa iyo. Kahit galit mo ko, pinatayuan mo ko ng tulay na mag-uugnay sa atin. Alam nyo, maaaring hindi man totoo yung kwentong nabasa ko, pero siguro it makes sense. Siguro kung hindi lamang tayo magiging tulay, kundi hindi tayo dadagdag sa kasamaan ng kalooban, nararamdaman ng mga tao dahil sila ay magkagalit, siguro maraming tao magkakabati. Kung hindi tayo dadagdag sa sama ng loob na kanilang nararamdaman dahil pinipiling ang bawat isa ay kapatid kay Jesus, siguro walang magkaibigan na matagal nang nag-aaway. Siguro walang pamilya na hindi mag-uusap ng matagal na panahon. Sapagkat ang tanging pinanghahawakan sa pagkilala kay Jesus, pipiliin palagi ang daan ng kapayapaan. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, imaginein po natin, muli tayong tinatanong ni Jesus, sino ako para sa iyo? Hindi ito kinakailangan sagutin na impormasyon o datos. Hinihingi ni Jesus, ang ugnayan mayroon tayo. At kapag meron tayong ugnayan sa Kanya, magiging madali ang ugnayan sa bawat isa. Sa misang ito, nawawag sanang tumating ang panahon na kagaya ng mga alagad, isang malungkot na katotohanan ng ating haharapin. Hindi natin kakilala ang Panginoon. Amen.